Isang linggo bago ang kanilang pagtatapos, nakipagkita si Chen kay Qingju sa Mithril Exchange upang ibahagi ang dalawang mahalagang balita. Una, humingi siya ng 1 linggong palugit sa pagbabayad ng kanyang utang, dahil nagtabla siya sa unang pwesto sa kanilang pagsusulit, hindi niya nakuha ang buong premyong salapi, kaya kinapos siya ng 500,000. Ngunit ang problemang ito sa pera ay wala kumpara sa ikalawa niyang ibinunyag. Inamin ni Chen na siya ay naglakbay pabalik sa nakaraan mula sa 10 taon sa hinaharap. Ipinaliwanag niyang darating ang panahon na isang grupo ng makapangyarihang Demon King ang sisir sa mundo, at siya na lamang ang magiging natitirang buhay na bayani. Nang marinig ito, nagulat si Qingju at hindi makapaniwala sa sinabi ni Chen, hindi niya maisip na totoo ang mga salitang narinig niya. Ikinwento niya kung paano nagsimula ang apocalypse. Ayon sa kanya, ang unang Demon King na si Wrath ay gumamit ng mapaminsalang alon ng enerhiya upang wasakin ang mundo. Pagkatapos nito, isang henyong inventor na si Qingju ang tumindig upang iligtas ang sangkatauhan. Gumawa siya ng isang espesyal na kagamitang pandepensa na tinatawag na Steel Stone at kusang loob itong ipinagkaloob sa lahat. Tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Qingju habang tahimik siyang nakikinig sa patuloy na mga ibinabahagi ni Chen. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, lalo siyang nababalot ng kaba at hindi makapaniwala sa lahat ng kanyang naririnig. Dahil sa imbensyong yun, nakaligtas ang sangkatauhan sa nakamamatay na energy waves ni Wrath at nagkaroon ng sapat na panahon upang mag-ipon ng lakas at lumaban. Napatayo si Qingju sa matinding pagkabigla. Sa isip niya bagamat ang Steel Stone ay idinisenyo upang hadlangan ng wave magic, ang aparatong yun ay isa pa lamang ideya na nasa isip niya at hindi pa niya naibabahagi kaninuman. Dahil dito, napatunayan niyang nagsasabi ng totoo si Chen. Dahil dito, agad siyang inimbitahan ni Chen na sumali sa kanyang koponan at magtrabaho para sa kanya. Noong ika-26 ng Hunyo, matapos matanggap ang buong bayad sa utang, masayang ibinalik ni Qingju ang sandata ni Chen sa archive room ng Mithril Exchange. Bilang kabayaran sa interes, naglabas din si Chen ng isang supot ng mga bihirang materyales mula sa kanyang inventaryo. Inilapag niya sa mesa ang mga mahalagang loot tulad ng poison cage ant legs, mantis spikes, at isang bihirang snake gall. Tuwang-tuwa naman si Qingju sa mataas na kalidad ng mga materyales at pinuri ang kanyang kasosyo, ngunit walang pakialam na sinabi ni Chen na nagmamadali lamang siya kaya iilan lang ang kanyang nakuha. Pagkatapos ay nagtanong si Qingju kung kumusta na ang pagre-recruit para sa bagong Black Raven Guild. Inamin ni Chen na tinanggihan siya ng pangunahing taong nais niyang kunin. Nagulat si Qingju, akala niya ay maantala nito ang plano nilang lumipat sa elitistang lungsod ng Sunhaven. Ngunit sinabi ni Chen na sa halip ay mas lalo pa niyang bibilisan ang kanyang plano. Ipinaliwanag niya na ang orihinal niyang plano upang iligtas ang mundo ay may 3 yugto. Ang unang yugto ay ang pagtatayo ng isang maliit na baguhang guild mula sa simula. Ang ikalawang yugto ay ang pagpapalakas ng guild hanggang sa umabot ito sa gold rank, upang magkaroon ng pahintulot na harmony ng mga S-rank dungeon. At ang huling yugto ay ang pagpunta sa Sunhaven, hanapin ang piitan kung saan naroon ang Demon King na si Wrath, at patayin ito bago pa ito tuluyang lumakas. Ngunit dahil sa mga kamakailang pangyayari, nasira ang lahat ng kanyang plano, nagbabala si Chen na maaaring mas maagang lumitaw si Wrath kaysa sa nangyari sa kanyang nakaraang buhay. Muli na namang nabigla si Qingju sa kanyang narinig, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkabahala habang pilit niyang inuunawa ang mga salitang binitiwan ni Chen. Dahil dito, kailangan niyang makarating agad sa Sunhaven at mag-recruit ng mga bagong kakampi pagdating niya roon. Nabahala si Qingju habang napaisip sa lalong gumugulong sitwasyon. Upang makatulong may kinuha siya sa loob ng kanyang damit. Ipinakita niya ito kay Chen ang isang maliit na digital music player mula sa kanyang bulsa. Umaasa siyang ang mabilis na paghahandang ito ang magiging susi upang mabago ang takbo ng laban. Ipinaliwanag niyang gumawa ang isa niyang producer na kaibigan ng isang nakaka-addict na pop song na may nakatagong beta frequency. Nakipagkasundo pa siya sa pandaigdigang pop superstar na si Michael Bruno upang ito ang maglabas ng kanta bilang lead single, na magpapakalat ng frequency sa buong mundo sa loob lamang ng 1 linggo. Ayon kay Qingju, kayang pigilan ng frequency na yun ang mind-controlling ripples ni Wrath, kaya ang pagpapalabas ng kanta ang magiging pinakamabilis at pinakamabisang depensa nila. Namangha si Chen, sa loob lamang ng 7 araw ay nakagawa ang kanyang kasama ng isang pandaigdigang sistema ng depensa. Tahimik lamang na inayos ni Qingju ang kanyang salamin, ipinagmamalaki ang kanyang ambag sa pagpigil sa apocalypse. Ngunit hindi pa roon natapos ang kanyang mga sorpresa, bigla niyang hinawakan ang braso ni Chen.
Mula sa kanyang storage ring, naglabas siya ng isang espesyal na smartwatch at ikinabat ito sa pulso ni Chen. Ipinaliwanag niyang siya mismo ang gumawa nito upang matukoy ang lokasyon ng mga S-rank na banta at ang kanilang mga dating pinagtataguan. Ayon sa kanya, ito ang magiging pinakamahalagang kasangkapan sa pagtugis kay Wrath bago pa magsimula ang pagsalakay. Muling namangha si Chen nang mapagtanto niyang mas mahusay pa ang radar na yun kaysa sa sarili niyang sistema. Napagtanto niyang tunay na henyo si Qingju na nakagawa ng isang makabagong tracking device sa loob lamang ng isang linggo. Inamin ni Qingju na sana ay mayroon din siyang lakas ng isang awakener upang makalaban mismo sa larangan ng digmaan. Ngunit agad siyang pinakalma ni Chen dahil sobra na ang kanyang naitulong. Sinabi niyang napakahalaga na ng kanyang teknolohiya at siya na mismo ang bahala sa pakikipaglaban. Gayunpaman, nanatiling alerto si Chen, alam niyang si Wrath ay simula pa lamang ng mas malaking pananakop, kaya determinado siyang mang-alap pa ng impormasyon tungkol sa Demon King. Nang gabing yun, sa loob ng isang ospital habang bumubuhos ang ulan, nakakulong si Jin Duo-sian sa isang padded cell, dahil ito sa hypnosis ni Chen, isa na lamang siyang taong naglalaway at wala sa tamang pag-iisip. Tahimik siyang pinagmamasdan ng kanyang galit na ama na si Ronald Jin, ang director of the Everfield First Hospital. Nagngingit-ngit ang matanda at gustong malaman kung sino ang sumira sa dangal ng kanilang pamilya at nagwasak sa kanyang anak. Agad niyang inutusan ang isang grupo ng mga elite na A-rank awakeners na hanapin ang salarin sa anumang paraan at pagbayarin ito. Tinanggap ng pinuno ng grupo ang misyon, mula sa loob ng kanyang payong ay inilabas niya ang isang kumikislap na energy blade at buong kumpiyansang nangakong ihahatid ang ulo ng salarin bago matapos ang araw. Ngunit biglang bumalat ang napakabigat na presyon sa buong silid. Napilitang lumuhad ang direktor habang nagsusuka sa matinding sakit. Kasabay ng malalakas na yabag na yumanig sa buong gusali, agad na naramdaman ng mga elite na mersenaryo ang isang napakalakas na presensyang papalapit sa kanila. Habang papalapit ang nilalang sa pintuan, inihahanda ng mga mersenaryo ang kanilang mga elemental na kapangyarihan at mga baril, naghahanda sila para sa isang matinding labanan. Ngunit biglang lumitaw ang demonyo sa mismong loob ng silid habang nakatayo sa kanilang likuran na lubos nilang ikinagulat. Nakangisi nitong sinabi na oras na para magpakabusog, at ipinakilala ang sarili bilang Vorlon, ang Demon King of Gluttony. Ang kapangyarihan ng mga awakener ay nahahati sa 5 pangunahing klase. Ang una ay ang warrior, na siyang nangunguna sa labanan at sumasalo ng pinakamalalakas na pinsala sa harapan. Ang ikalawa ay ang assassin, na umaasa sa bilis upang makalibot sa kalaban at mabilis na tapusin ang mga target. Ang ikatlo naman ay ang mage, na dalubhasa sa pagkontrol sa takbo ng labanan at paghahatid ng napakalakas na magic damage mula sa ligtas na distansya. Sumusuporta sa kanila ang chanter, na nagpapanatiling buhay sa buong grupo sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga negatibong epekto at pagpapalakas ng kakayahan ng bawat kasamahan. Ngunit may ikalimang pangunahing klase na ganap na naiiba sa lahat, isa itong purong offensive class na isinasantabi ang depensa. Habang nagsasanay si Chen muli sa loob ng Void Tower, ipinagpalit niya ang sariling kaligtasan kapalit ng pinakamataas na hilaw na mapanirang kapangyarihan sa buong sistema. Nagulat siya na may biglang umatake sa kanya, dahil doon nagkaroon ito ng matinding pagsabog sa kanyang kinalalagyan. Samantala, dumating si Chen sa nagliliyab na kailaliman ng ikalawang palapag ng Void Tower, handang harapin ang Dreadspear Overlord, isang halimaw na gumagamit ng mapaminsalang kapangyarihan ng Archer class. Habang umiiwas siya sa mga plasma beam sa loob ng bulkan, sinundan ni Chen ang direksyon ng huling putok upang matukoy ang pinagtataguan ng sniper. Napagtanto niyang bagamat napakalakas ng malalayo ang pag-atake ng boss, kailangan muna nitong mag-recharge pagkatapos ng bawat putok, ibig sabihin, mayroon siyang maikling pagkakataon upang umatake. Nang makarinig siya ng pagkaluskus ng buntot sa di kalayuan, agad siyang sumugod habang hawak ang kanyang lightning dagger, handang tapusin ang halimaw sa isang mabilis at eksaktong pag-atake. Ngunit huli na niyang napagtanto na isa pala itong bitag habang ang nakita lang niya ay isang putol na buntot. Biglang nagpaputok ang halimaw ng sinag ng liwanag sa kanyang likuran na lubos niyang ikinagulat. Nagdulot ito ng napakalakas na pagsabog na sumire sa kalahati ng kanyang katawan. Sa isang iglap, nagising si Chen sa kanyang kama habang hinihingal, nakabalik na siya sa totoong mundo mula sa Void Tower. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari at napamura na lamang sa inis sa tuso na halimaw, dahil sa surprise attack na ginawa nito. Kinabukasan, matapos ang mahabang gabi, inunat niya ang kanyang katawan habang humihikab. Napansin ni Sion ang kanyang kapatid na nakasandal sa sopa,
Mistulang isang zombie sa tindi ng pagod, samantala, ang munting si Leo ay mahimbing na natutulog sa ibabaw ng dibdib nito, tinanong niya kung nakatulog ba ito kahit kaunti. Inamin ni Chen na magdamag siyang nangangaso at muntik na siyang mapahamak. Nang tanungin siya ni Siyun kung ano ang kanyang hinuhuli, mabilis niyang iniiwas ang usapan at sinabing kalimutan na lamang yon. Sa halip, ibinahagi niya ang balak niyang lumipat sa Sun Haven makalipas ang ilang araw, matapos nilang isagawa ang seremonya ng pag-alala sa kanilang mga magulang sa susunod na linggo. Nagtaka si Siyun kung bakit kailangan niyang umalis ng ganoon kaaga. Ipinaliwanag ni Chen na gusto niyang maunang makarating upang may handa ang kanilang bagong tirahan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang kailangan niyang pabilisin ang lahat ng kanyang plano upang maunahan ang nalalapit na apocalypse. Habang pinagmamasdan niyang masayang niyayakap ng kanyang kapatid si Leo, nakahinga siya ng maluwag. Alam niyang mapoprotektahan ng munting nilalang ang kanyang kapatid habang pansamantala silang magkalayo. Ngunit may isang mapanganib na kahinaan na patuloy na bumabagabag sa kanya. Sa ilang sitwasyon, nawawala ang psychic link niya kay Leo. Naalala niyang tuluyang naputol ang kanilang koneksyon nang magsara ang tarangkahan ng Wild Dungeon sa likuran niya. Bumalik lamang ang ugnayan nila matapos niyang mapatay ang Overlord at muling mabuksan ang tarangkahan ng dungeon, lubha siyang kinilabutan sa kahinaang ito. Naalala niya kung gaano sila kalapit sa kapahamakan nang iligtas niya si Siyun. Kung nahuli lamang siya ng kahit 30 segundo sa pagkatalo sa boss, napatay na sana ng mga mersenaryo ang kanyang kapatid at ang kasama nito. Bago siya umalis, nakiusap si Chen sa kanyang kapatid kung maaari niyang isama si Leo sa kanyang paglalakbay patungong Sun Haven. Nagulat sina Siyun at maging ang munting si Leo sa biglaang kahilingang yun. Sa mundong ito, napakabihira at napakahalaga ng mga dungeon dahil nagbibigay ang mga ito ng mahahalagang yaman kapag nalinis. Dahil dito, isinasailalim ng pamahalaan sa auction ang karapatang pasukin ang mga bagong natuklasang dungeon, umaabot sa milyon-milyong dolyar ang bentahan ng mga karapatan sa mga mataas na ranggong dungeon. Agad namang gumagastos ng malaki ang mayayamang elite guild upang maangkin ang mga ito. Habang inaagaw ng malalaking guild ang pinakamagagandang lugar, ang mga natitirang mabababang ranggong dungeon na lamang ang napupunta sa publiko, dahil dito, napipilitang magagawan ang maliliit at independyenteng koponan sa mga natitirang pagkakataon. Sa loob ng isa sa mga simpleng opisina, nagrereklamo ang pinuno ng isang maliit na grupo dahil halos hindi nila nakuha ang lisensya para sa isang D-rank dungeon, ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang kasamahan na magpasalamat pa rin dahil ilang buwan na silang walang trabaho. Upang makumpleto ang kanilang koponan, pinapapunta ng leader ang kanilang recruiter sa palengke upang humanap ng isang warrior para sa nalalapit nilang raid. Mahigpit kasing ipinagbabawal ng pamahalaan ang pagpasok sa dungeon ng mas mababa sa 2 katao, dahil dito, ang mga awakener na walang guild ay nagtitipon sa mga pampublikong recruitment market upang bumuo ng pansamantalang grupo at kumita ng ikabubuhay. Sa palengke, isang desperadong i-rank nuclear chanter na nagngangalang Tenake Daiki ang nag-aalok ng kanyang kakayahang magpainit at magpalakas ng mga sandata bilang suporta sa isang grupo. Ngunit agad siyang hinarangan ng babaeng recruiter habang na nagmamakaawa sa kanya. Malakas nitong sinabi na warrior lamang ang kanilang kailangan at wala silang silbi para sa isang mahinang support class. Habang naglalakad papalayo sa kaguluhan, napagtanto ni Chen na ang tanging paraan upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang kapatid ay ang isama si Leo sa isang dungeon upang magkaroon nito ng karanasan sa pakikipaglaban at tumaas ang antas nito. Dahil wala pang karapatan ang kanyang bagong guild sa anumang dungeon, at masyadong mapanganib ang kanyang pribadong Dreamspire para sa isang batang cub, napilitan siyang maghanap ng grupo sa pampublikong recruitment market, suot ang salamin at gumagamit ng peking pagkakakilanlan bilang isang E-rank stellar teamer na nagngangalang Ashton Lee. Nagparehistro siya kasama ang nakahod na si Leo, handang makihalubilo sa mga baguhang awakener at makakuha ng pwesto sa isang koponan.